Cebuanos Filipinos continue to thrive wherever they are all over the world. Catch a glimpse of their adventures as they explore and experience the world and share experiences with Filipinos living abroad. Join us and travel the world through their eyes with Attorney Divine Marshall Flores live from New Brunswick, Canada, and Tony Ortega live from British Columbia, Canada. This is CCTN International Pinoy Journeys. Mga igsoon, kumusta? Welcome na usab sa atong tulumanon CCTN International Pinoy Journeys. Ako na usab si Divine Marshall Flores, live gikan diri sa New Brunswick, Canada. Sangan sa akong partner nga si Tony Ortega nga medyo busy karong panahon na sa iyang pagtrabaho. So ako una ang makig-uban kaninyo. Hangtod na sa alas 10 karong buntaga. Apan, dili ako mag-inusara karong buntaga tungod kay sama sa naandan. Ani ana usab kitay usa ka guest, usa ka international student dinhi sa Canada o karon nahimo ng bag-o lang no nga nahimong permanent resident in a span of 2 years. So, ladies and gentlemen, please welcome our guest this morning, Pai Tamayo Yang. Hi, Pai. Good morning. Hi. Good morning. Good morning, Philippines. Good evening, Canada. Yes. It's live si Pai ngayon dito sa Moncton, New Brunswick. Medyo maaga ang ano natin. Tagalog to si Pai, kaya mag-ano tayo. Magtagalog tayo ngayon. Medyo maaga ang ano natin ngayon, no? Ang snow dito sa First snowfall. Yes, sobrang aga. Last year nga, we were talking about last year parang November 15 ang first snowfall natin. Ngayon, October pa lang may snow na. May snow na. Ayun na ulit sila. But I think hindi to continuous, di ba? Yeah. Ngayon lang. And then in 2 weeks, wala ulit. Hopefully. Hopefully. But usually dito sa Atlantic, parang mga January siya mag-ano? Mga snowstorms. Yung mga snowstorms. Diba? Yung first year natin dito in 2021, daming snowstorm. Diba? Oo. Grabe yun. Okay. So before tayo mag-discuss tungkol sa journey niyo pa dito sa Canada, saan po kayo banda sa Pilipinas lumaki or isinilang? Originally, I'm from Maribeles, Bataan. Sa Region 3. So from Bataan ako, doon ako pinanganak, doon ako lumaki until mag-college ako. So when I was 16 years old, nag-board ako sa Manila para mag-aral ng college sa FEU. Okay. So anong course kinuha mo sa FEU? Sa FEU, nursing ako, nursing. Pero natapos mo talaga at naging registered nurse ka sa Pinas? Natapos ko siya, yes po. Natapos naman ako after 4 years. I graduated 2008. And then, nung magsasubmit na ng papers for the board exam, doon ko lang, imagine, after 20 years of existence, doon ko lang na-found out na iba pala yung spelling ng middle name ko. So, my middle name is Nuki, N-U-Q-U-I. Pero sa birth certificate ko, is N-U-Q-U-E. So, ayaw tanggapin ng boards, kailangan ko muna siyang ipaayos. So, ang haba ng process to have that fixed, months. So, hindi na ako umabot para makapag-take ng board exam. So, all my friends nag-take na. So, nung nakapag-take na sila, wala na akong kasabay. Hindi na ako nag-take. Nainip. Ayoko nang mag-take mag-isa. So, hindi na ako nag-take. Okay. Pero saan naman yung degree? Oo nga eh. Tapos hindi ka nakapag-board. But, were you able to practice or nakapag-experience ka ba ng related sa degree na nakuha mo? In the Philippines, no, actually. Hindi. Hindi ko siya na-practice because yung interest ko kasi ate is wala talaga sa nursing field. So, alam mo, nung mga panahon na yon, uso ang nursing. Lahat nursing. Mag-nursing ka para makapag-abroad ka, ganon. So, sumabay na lang tayo sa uso. Hindi nakiuso, naki-nursing. Ako naman,
wala naman ako, parang at that time, okay lang, sige. So gusto rin naman ng parents ko. So okay, mag-take ng nursing. Pero nung nakagraduate na ako, and na-experience ko, kasi parang 2 years din naman akong um, work, parang internship sa hospital. Oo. So, doon ko napatunayan, ayoko pa talaga ng nursing. So, ganon. Pero, the Could good realize. thing is, the good thing is, ang dali ko namang nakahanap ng job dito. Dahil nga nursing graduate ako. Oh, So, yun. tama. Tama. Mm. Okay. So, nung nasa Pilipinas ka, anong naging work mo? Kasi hindi Mhm. related sa program or sa degree ang naging Mhm. experience mo. Nag-ano ako, ate, after I graduated, nag-apply ako sa BPO. Okay. So, nag-BPO ako, and then after a few months, na-promote ako as Quality Assurance Specialist. Mhm. And then, yun na, for 6 years, nag-QA ako, Quality Assurance Specialist ako, until I gave birth and I had to resign. Kasi, alam mo na, mahirap maghanap ng help on and off. So, I decided na lang na mag-quit. Okay. But at what point ka nag-decide? Was it your dream na pumunta sa abroad, dito manirahan? Or plano mo bang mag-Canada? Paano nangyari yon? Actually, ano yan, ate, no? I remember, nung bata pa yung daughter ko, 11 na siya ngayon. When she was about a year old, nasa Mega Mall kami. Mm. Tapos meron doon sa Mega Mall, may office doon na parang Canada Consultation Immigration, something like that. Tapos nagpunta kami ng husband ko, try lang. Kasi parang naiisip na namin. So, sige, try. Tapos yun, in-explain sa amin yung process. Ibang-iba pa that time because that was what, 10, 11 years ago, di ba? So, Mm. iba pa. Hindi pa uso yung student pathway. Parang that time, ano pa talaga, maglaland ka as PR. Pero mahaba yung process. Present. Like years ang hihintayin. Tapos, malaki ring halaga yung kailangan. Parang, nung mga panahon na yon 10 years ago, parang binigyan kami ng quote na 300,000. Ang 300,000 noon, di ba, malaking malaki pa. Oo. So, parang, tapos, edi ayun, tapos naging okay naman, na-busy na kami. So, naitabi muna yung plan na yun, yung dream na yun. So, tinabi muna namin hanggang sa na-busy na, na-busy na, na-busy na. And then, mga 9 years old, 8 years old siguro si Danny. Si Danny yung daughter ko. Mm. Parang naiisip namin ni husband, newly promoted siya. Okay. Newly promoted siya. So, promotions after promotions. Saan siya Ah, nag-work at the time? sa fund administration. Oh my gosh, I forgot. Pero isang office sa Makati, they handle funds. Mhm. I'm not sure if I can mention the company, pero they handle funds, stock market, mga ganun. Sa mga Pero related sa mm, investment. Okay. business analyst siya, and Mhm. then na-promote. Tapos iniisip namin, parang pare-pareho lang. Mm. Parang masaya, syempre pag na-promote ka, masaya sa umpisa. Mm. Pero after some time, ganun na ulit. Parang ganun din naman yung buhay sa Pilipinas. Mm-mm. Tapos, Mabubulol um, ka, no? And then we live pa ate sa Metro Manila, sa Quezon City. So imagine the traffic, imagine the pollution. So parang naisip namin, buhayin nga ulit natin yung plan natin for Canada. Mm-mm. So ayun na, nagtuloy-tuloy na. Actually, ang tagal, na-delay din because of the pandemic. Yeah. We started the process 2019 yata or 2020. Mhm. 2019, yes. 2019. Tapos dapat 2020 intake ako sa NBCC pero nag na-defer because of the pandemic, in-stop lahat ng process, 'di ba? Mm. So ayun, 2021 kami dumating dito. Oo. So, yung iba kasi na pupunta dito, yung husband and wife, magde-decide sila, sino sa atin ang magiging student? Sa kaso nyo, si Mark ayaw niyang maging student, ikaw talaga ang gusto? Um, that time we decided, parang initially talaga ako yung mag-aaral kasi um,
para siya, pwede kasi siyang mag-double job kung gusto niya or ano, kung kailangan talaga, di ba? So, iniisip namin, sige, ako mag-aral, tapos siya lang yung magtrabaho. Mm. So, yun yung plan. Kaya, originally talaga, ako naman talaga yung ano, Ah, mag-aaral. so, anong program ang kinuha mo? Dito ate, Business Administration Management. Management, oo. Yes po. Hindi related sa degree mo sa Pinas, di ba? Malayo. Oo. Yeah. So I remember sa first year, classmate tayo ng mga minor subject, Mm. di ba? Kasi business Mm. administration yung ano. Okay. And then how was it? Pagdating niyo dito, was it your first time na nakapunta sa Canada or nakapag-visit na kayo dito as tourist? Never pa kaming nag-visit ate. When we landed noong 2021, yun talaga yung first time namin makatungtong ng Canada. So, anong expectations nyo nung nasa Pinas? Kasi alam ko, pag nasa Pinas, sobrang excited natin. Canada, Mm. Christmas, sa Canada na kami, White Christmas. Mm. Mm. Tapos dumating yung Christmas. Sana next Mm. Christmas, nandun na kami. Ganon din kayo? Ay, oo, ate. Kasi nga, dahil sa yung excitement namin ang taas because 2019 patas nang na-delay dahil sa pandemic. When we landed here, parang naisip namin, nandito na ba talaga tayo? Parang, uy, Canada soil. Parang may mga ganong factor pa kami because we were really excited and ang haba ng process because we were supposed to fly August 2. So Okay. we booked our flight 2021. Okay. We were supposed to come here August 2. And then, alam mo naman, ang dami-daming mga chismis na ma-offload ka pag maaga kang dumating. So, yung mga ganong worry. 1 month before August 2, naka-quarantine na kami. Dahil ayaw naming ma-positive sa COVID. Oo. At ma-delay na naman. At rebook na naman. So, hindi kami lumalabas na ba? Hindi kami tumatanggap ng bisita, any family member. And then, palapit na yung August 2, mga few days, 5 days siguro, bago August 2, ang daming nagsasabi na ma-offload daw pag sobrang aga dumating. Then we had to book the flight to August 28. Ah, So parang feeling namin ang daming delay. Sobrang daming delays. mm. So nung nakatungtong na kami sa Canada, tuwang-tuwa talaga kami. Very happy kami na finally, nandito na talaga tayo, sure na. Mm-mm. Pero ano yung Ganon. ibang factor na kinoconsider nyo? Bakit kayo gustong mag-Canada? Actually, for the kid talaga, for Danny talaga. Mm. Kasi gusto rin namin, meron siyang, okay naman sa Philippines, wala naman tayong problema sa Philippines, okay yung life doon, and then we have all the support that we need sa Pilipinas, di ba? Family, everything, connections. Pero iba pa rin siguro ang tingin namin pag dito siya lumaki and dito siya makapag-aral and then magkakaroon siya ng options. Kung Mm-mm. anong gusto niya, kung saan niya gusto. Gusto niyang bumalik doon, paglaki niya, sige. Pag gusto niya magstay dito, sige. Parang, tsaka, ang healthcare system, education, kumbaga pang first world country. Oo. Kaya talaga kami nag-move. Okay. So pagdating nyo dito, August 28? Mm. Oh, so kumusta naman yung first few weeks? Kasi mag-start yung class September, first week of September. Mhm. Mm-mm. Yeah, September 7. Medyo tight na. But the good thing about it, kasi meron na kaming nakuhang bahay. Kasi very, very ready kami maaga pa lang. June pa lang. Come June 1st, we found an apartment and gusto na namin siyang makuha. So we started paying for it since June. Lang. June pa. June, July, August, September, binayaran nyo. Kahit, Bayad na. oo. Kahit wala kami, kasi ang daming dadating ng fall intake. So, magkakaubusan ng apartments. So, isinave din namin. And then, dahil nga may kakatapos lang ng COVID noon, when you arrive here, nang wala kang apartment na pupuntahan, you had to quarantine sa hotel for 14 days, which Yeah, is we think na mas expensive. tama. Kasi, di ba, um,
ang mahal ng hotels ha. Plus, hindi ka naman makakaluto doon or makaka-prepare ng sarili mong food. So, lahat order. So, we think it's gonna be more expensive. Kaya, naghanap talaga kami na ng house na medyo malapit sa school. Mhm. So, ang experience namin sa first few weeks is good actually because when we landed, malamig na, iba na yung weather. So, ramdam na ramdam mo talaga na nasa Canada ka. Aha. Okay. Nung nag-start na ang pasukan, kumusta naman yung adjustment? Pasukan was first sem, online tayo. Online. Online tayo nun. First sem, first year. So, hindi pa ganun kahirap yung adjustment. But the thing is, ang tagal ko nang hindi nag-aral. Kasi parang more than 10 years ago na akong nakagraduate. So, hindi na sanay yung mga brain cells natin na mag-aral. Pero kasi, ako, personally, Mm. maaral. So, yun ang mahirap. Kasi, from housewife kasi sa Philippines hindi naman na ako nag-work prior dumating dito, 'di ba? Yun talaga. Gusto ko bago yung class, nabasa ko lahat. Lahat ng subjects, kunwari for one subject, chapter 1 i-discuss, dapat nabasa ko na 'yan. Mm. So, ang mahirap dun is yung adjustment nung aral, nung fact na mag-aaral ulit. Pero okay naman, enjoy din. Mm-mm. Kaya palagi kang highest sa ano natin, sa mga ibang subjects natin, di ba? Hindi. Hindi naman palagi, pero maaral talaga ako ate because baka ang fear ko kasi naku baka matawag ako tapos wala naman akong masagot. Ayoko nang ganun. So ayun, basa ng basa talaga. Okay. So, when you were still studying, kasi si Pai, gumagraduate na siya nung June, di ba? Sabay tayo. June Yes. 21 this year. Mhm. But when you were still studying, were you working at the same time? Nag-work ako, yes, ate. I started working a few months after we landed here. Mhm. So, yung work ko is lenient sa akin yung boss ko. I was the only part-time worker there kasi we were allowed to work up to 20 hours, right? As international students before i-approve ni Canada na pwedeng mag-work ng full-time. So, up to 20 hours a week. Kaya lang, hindi ko siya nakukumpleto. Hindi ko siya kinukumpleto talaga. Like, I'm working 10 hours to 12 hours lang a week. Because nga, nag-aaral ako. So, Mm. yung medyo mahirap ng pagsabayin. So, kung gusto kong mag-focus sa school, magkukonti lang ako ng work. And very lenient naman yung boss ko. Like, I can text her na, hey, free ako today. I can go to work. Tapos sasabihin niya lang, sure. Ganon. Tapos pag naman may schedule ako, tapos hindi kaya, ite-text ko lang din siya. So, okay lang din. So, I'm really blessed to have that kind of boss. Alam mo yun. Mm-mm. Flexible yung schedule. Mm. Was it your plan? Kasi si Pai, gumagraduate siya as isa sa mga honor students, no? Tulad ng ibang Pinoy, madaming honor student. Isa ka sa mga gumagraduate na with honor. So, were you expecting na magiging honor ka or goal mo talaga nga dapat maging honor ako? Ganon? Goal ko siya. I wasn't expecting that much, pero goal ko talaga siya na gumraduate with honors. That's why talaga, beginning pa lang, first year pa lang, first day, aral talaga ako ng aral because it's my goal. Kasi alam mo, ang dad ko kasi, mataas ang expectations noon. So gusto ko lang din siyang ma-proud din ba? Ah, Ganun. Ang parents ko, gusto kong mabigyan ng magandang grades. Kaya every time lalabas yung grades natin, every after sem, sinisend ko lagi. talaga? Yes, kasi nga, mataas ang expectations nila sa akin and yun nga, ganun. So, goal talaga siya. Kaya, yun ang focus ko. Ang focus ko for the first 2 years is hindi mag-work, Hmm, mag-aral talaga. talaga. So, ano naman ang reaction ng dad mo nung nalaman niya na gagraduate ka with honors? Happy siya, very happy. Very happy sila. And ayun nga, sayang kasi hindi sila nakapunta ng graduation kasi very busy pa sila. Ah, Pero very happy naman sila and very proud. Okay. But were there times na parang nag-struggle ka to balance kasi may asawa ka, may anak, Mm.
at the same time nasa school. So were there Mhm. times na parang nag-struggle ka sa pag-balance ng time? Yes, actually, ang hirap i-balance nun, ha? Mm. Kasi nga, lalo na tayo, meron tayong anak, meron tayong asawa, tapos nag-work tayo, tapos nag-aaral tayo. Ang dami nating roles. Pero, I'm very blessed na naiintindihan ni Mark. Si Mark is my husband. Naiintindihan yun ni Mark and siya talaga yung nagsusupport sa akin. Like, for example, alam niya, pag uwi ko, dinner lang, tapos mag-aaral na ako. Hanggang madaling araw na yan. Pag merong times na hindi ako nag-aaral, nagtataka siya. Mm. Kunwari, biyayain ko siya, movie tayo, babe, mag-Netflix naman tayo. Parang magtataka siya na, ba't di ka mag-aral? Ganon. So, sumusuporta siya sa goal mo na Sobrang, honor student. oo. Uh, And kasi siya rin naman ang na-stress. Kasi I remember one time nung first year tayo sa math, uh, ang final exam ko is hindi nakaka-happy yung grade. mhm. Kumbaga, for me, mababa siya. So, iniyakan ko yon. So, parang siguro, oo, iniyakan ko yon. 89 yung grade ko. Tapos, naiintindihan niya na meron talaga akong goal na dapat ma-achieve ko siya kasi hindi ako mahahappy pag hindi ko siya na-achieve. So, yun, naiintindihan nila yon. So kaya hinayaan ka ng mag-study kasi baka iyak na naman Mm. ito. Oo. Kasi dito sa Canada, ate, ang hirap ng aral. Mas Yes. mahirap kaysa Ang sa daming Philippines. assignments, no? Ang dami. Unbelievable. Ah, Sobrang dami at sabay-sabay. Di ba we were talking about, but parang hindi nag-uusap yung mga professors na mm, nagbigay na to ng mabigat na assignment. Magbibigay pa yung apat pa. ah, ah. Mm-mm. Di Yung, ba? yung deadline na 11:59 ng gabi. Yes, 11:59. Or yung 11:59. Mm-mm. Grabe makasaysayan. Pag mag-submit ka after 11:59, hindi natatanggapin yung Hindi sa system, di ba? natatanggapin. Yes. Kasi online tayo mag-submit. Kakainis. Mm-mm. Okay. But, nung gumagraduate ka, anong feeling? Tapos nakuha mo yung target mo na magiging honor. Ang sarap kasi meron pa yung story kasi meron kaming group chat na one of my friends sent a message na honor siya, Ah, honor student siya. ah. Then hinanap ko kung saan niya nakita. Ah. Hindi ko makita. So akala ko gagraduate ako ng walang honor. Mm. So the whole day talaga, sobrang stress ko na, hala, hindi ako honor, hindi ako honor. Ganon. Tapos, meron yung isa kong friend sinabi, ano ka ba? Dito yan nakikita. Okay. So, nung graduate ako na with honors, sobrang happy. Sobrang fulfilling ng feeling. Sobrang finally, na-achieve ko and finally tapos na. Ah, correct. 'Di ba? Tapos na yung 11:59 na deadline. Yes, finally. Wala na tayo, hindi na tayo magpupuyat. Oo. Grabe ang puyat natin, no? I remember sometimes meron kami isang subject kasi nung second year, iba na yung mga major mo, hindi na tayo mag-classmates, 'di ba? Iba Mm-mm. rin sa akin. Meron akong isang subject na may report kami na buong gabi wala akong tulog. True. Totoo yan. Oh. Buong gabi and 3 days, sa loob ng 3 days, 2 oras lang yung tulog natin. Kasi ang dami-dami talaga. Report, ang daming Mm. assignments, may test pa. Mm. So, nung gumagraduate tayo, para tayong nabunutan ng tinik, di Ay, ba? nako. Parang Oo, ate. Sobra. sometimes, ba't kaya ginawa natin to? Oo, parang okay Oo. naman tayo sa Pilipinas eh. Yung mga ganong moments. May mga weak moments. May ibang nagpunta dito na hindi kinaya yung hirap. Na, Madami. na-experience mo ba yung sabi nila, ang hirap talaga dito. Ang hirap magtrabaho kasi yung ibang Mm. work physical talaga, 'di ba? Mm. Dito nagbubuhat, 'di ba? Naghuhugas, Mm. nagmamap ng floor, manager or general manager. True. Lalo na pag sa food service or sa ibang ano. Na-experience mo ba yung hirap ng mga ganyan? Mm. Honestly, ate, when we were planning, when we were planning pa lang sa Philippines, ready kami. Like, si Mark,
si Mark maganda yung position niya sa Philippines. Ready yan mag-dishwasher. Sabi namin, sige, kahit mag-dishwasher tayo dito. Okay lang. Mhm. Mm-mm. Yun na. Talagang meron kaming goal, meron kaming game plan, and focus talaga kami sa goal. Pero na-bless naman kami because when he informed his employer na we're moving to Canada, so I have to resign. And then sabi nung employer niya, bakit ka magre-resign? We have an office in Toronto. I-move ka na lang namin doon. Ah, So, okay. meron kaming maliit na hope na mangyari yon. But the thing is, syempre iba naman ang rate sa Pilipinas sa rate sa Toronto. So feeling namin hindi yan ibibigay. Pero yung na-bless nga kami na binigay nila. Binigay nila talaga. So nasa Pilipinas, mm nasa Philippines pa lang kami, nag-iintay na yung work niya. And one more thing, ang naging problem pa is, New Brunswick tayo, sa Oh, Toronto yung office. oh, They oh. never had an experience working remotely. So siya yung first na inalaw na, sige, kung dyan ka sa New Brunswick, okay lang. Ay, talaga? Mm. Tapos there were just times na kailangan niyang mag-report on, let's say, 2 days, 3 days, Mm. ganon, mag-fly siya. Tapos babalik din. Ganon. So, ayun. Yun yung naging pinakamalaking blessing namin because ang problem natin sa NBCC, 8 to 4:30 ang pasok. So, Oh, we were thinking, paano si Danny? oo, yung, Walang magbabantay. Work from home siya. oh. Mm. Yeah, God is really good, no? Parang, Ay. parang pinaplano niya lahat. Very prayerful talaga kasi ang husband ko, ate. Talagang malakas siya kay Lord. No, hindi natin ini-expect na ganun pala ang ano, ganun, Mm. sabi nila nga, yung plan ni Lord is better than our plan. Oo, totoo yan, ate. Ang dami-dami nating plans. Pero ang plan talaga ni Lord ang mangyayari, hindi yung plans natin. Tama. So, iba talaga yung plano niya. Okay. So, dito tayo sa mag-commercial break muna tayo. But sa pagbalik natin, we will discuss about your journey papunta na sa permanent resident. Mhm. Permanent residence kayo when? Ah, September 22nd. okay, September Mm. 22. So, sino ang nag-apply? Anong ginawa nyo? Yun yung i-discuss natin after the break. Stand by, mubalik ang CCTN International Pinoy Journeys Humani Ini. Balik ta sa atong tulumanon CCTN International Pinoy Journeys. So, higayon na ato ipadayon ang pakighinabi sa atong guest karong buntaga. Gikan diri sa Moncton, New Brunswick, Canada, si Pai Tamayo Yang. So, kaganina, atong nahisgutan nga September 2022, September 22 this year, nahipo na silang permanent residence din sa Canada. So, we will ask Pai kung kumusta naman kinsay ni apply o kumusta ang process. Yes, Pai. So, magto 2 years pa lang kayo dito sa Canada at naging PR na kayo, 'di ba? Yun Yes naman po. yung goal nyo, 'di ba? Yes po. So, anong nangyari? Sino ang nag-apply? Ikaw or si Mark? When we went here to Canada, ate, meron na kaming game plan. Kaya rin we chose New Brunswick. It's one of the Atlantic provinces. So, maraming options for permanent residents, AIP, express entry, or yung PNP. So, di ba nag-work siya sa Toronto? He had to resign there and had to transfer here because his employer there cannot support kasi they are based in Toronto. Oh, hindi the same province, no? Hindi siya same province. So he transferred here. During the application process, sinabi niya na agad dun sa
magiging employer niya dito na kaya siya nagta-transfer is he needs support for permanent residence. He needs papers. So they agreed. And then when hindi ganun ka-smooth yung process kasi when he got to the company na, nung nag-start na siya, he was asking na for the papers so we can start the process. Biglang sinabi na they don't do that. They don't support talaga. Hindi daw sila talaga nagsusupport because they had experiences before na after nilang isupport, umaalis na. Nag-resign. Yes. So, kinausap niya yung nag-interview sa kanya dati and then kinausap nila yung HR until umabot sila sa vice president of the company. And then, binigay na yung papers. They made an exemption. So, anong papers ba ang kailangan para makapag-support sila? It was NB-PNP 404, if I remember it correctly. Nila is just to sign? No. Kailangan nila i-fill out yon on their side. And then, meron din kaming kailangan i-fill out on our side. And then, they had to pay, I think, pero maliit lang naman yung payment. I think $250 dahil sa permit, something like that. Work permit na sabi naman namin, hindi na kailangan kasi he's already under OWP, di ba? And then, ayun na, finally binigay nila yung papers. So, nakapag-apply kami na for an endorsement from the province, from New Brunswick. Kaya lang, dahil sa haba ng process, nagsara na ang express entry. Hindi naman nagsara, pero pinos ang express entry from New Brunswick for like May hanggang February. Sarado ang express entry. I'm not sure kung February or January. Okay. Yeah. So, na-stress kami kasi nung binigay na sa amin yung endorsement letter ng New Brunswick, indicated this is not for express entry. Yun yung plan namin. So, nag-research about NB-PNP. Yeah. Kaya lang, that pathway will take 18 to 22 months. So, ayoko. Sabi ko, ang tagal. Kung mag-AIP, yung current employer ko, yung pinagpa-part-timean ko, is under AIP sila. So, I told my husband na mauuna pa akong gumraduate at makapag-apply under AIP bago ma-approve yung NB-PNP niya. So, it took us a while. Sabi namin, sige, antayin natin yung express entry. Baka mag-open ulit. So, nabigay sa amin yung endorsement, I think, October? November nabigay sa amin. Sabi ko, wag mong ilalodge muna yan. Antayin natin magbukas. So, ang tagal na ate. Sayang yung papers and everything. Mag-e-expire din yon. So, February 14, Valentine's Day yon, nilodge na namin. Sige, NB-PNP. Anyway, pag nilodge natin yan, may status na tayo. We're gonna be under implied status. So we don't have to worry. Just wait for the result. Anyway, wala namang difference. Pareho lang naman. As long as we're legally staying here, okay lang tayo. Kahit hindi pa PR. But God is good. Kasi inabot lang ng 6 months. Then na-approve na kami. Pero NB-PNP yun? NB-PNP, non-express entry. In 6 months na-approve. So, yung 18 to 22 months, hindi na umabot doon. 6 months lang talaga. Grabe talaga, no? Grabe talaga. Prayers talaga ang very important. Yeah, oo. Kasi unexpected na ganun kadali. Very unexpected. Yung process niya, di ba? Oo. So, ano yung mga future plans nyo ngayon na permanent residents na kayo? So, anong mga future plans? Ang future plans sa ngayon, ate, well, I'm planning to transfer to a corporate job
Mhm. It's actually my dream job, and I'm waiting to hear from them again. I finished 2 interviews already, so I'm waiting and waiting. So sa ngayon, um of course, ang plans natin in the future, pero pareho naman tayo after PR, citizenship, and then buy a house. Mhm. Ganun. Pero in 2025 also, we have plans of visiting then the Philippines kasi my parents will get married. It's their 40th anniversary. So Ah, yun yung mga plans pa. Pero sa ngayon, ine-enjoy lang kasi dito sa Canada, sobrang bilis ng panahon. mm. Ang bilis-bilis. Talagang kailangan mo talaga to sit down, sit back and relax. Enjoy mo yung nangyayari. Or else, malalampasan mo siya ng ganun-ganun lang. Tama. Oo. Pero nung 2 years, more than 2 years kayong nagstay dito, were there times na nag-usap kayong dalawang Mhm. mag-asawa at saka yung may mga regrets ba kung ba't kayo pumunta dito? May mga Ah, na episode? sa amin, honestly, ate, hindi dumating yung ganong episode. Because nga, maganda yung work ni Mark. Tapos yung work ko rin was madali. Madali, madali lang talaga siya. So, na-enjoy namin everything here. And also, nakakamiss, yes. Nakakamiss talaga ang family sa Pilipinas. Lalo na every weekend. Nagkikita-kita lahat after church, magla-lunch together, or minsan umuwi kami sa province, or sila yung pumupunta. Nakakamiss yun. Kaya lang kasi, we've always been independent. Kami talaga, as long as kaming tatlo kumpleto, Ito. okay kami. Okay, so wala kaming ganong episode. Pero meron lang, nung bago kami dito sa Canada, we were, kunwari kakain na magdi-dinner, o kaya meron kaming celebration. Parang inisip namin, ito na yung pamilya natin, tatlo tayo, no? Parang, I came from a big family kasi, tapos biglang, tatlo lang talaga kami. So, ganon. Walang regrets. Never kaming nagka-regrets so far. Pero may mga nami-miss. Ganon lang. Yeah, talaga. Lalo na sa pagkain, 'di ba? Mm-mm. Yes, alam mo, good thing nga nauso na yung online selling kasi marami kang mabibili online. Mm. Tapos So, may yun. Asian store din dito. At least kung ano yung nami-miss mo, meron namang available. Hindi naman lahat. Yes. Hindi lahat, yes. Ang favorite grocery mo, I remember. Doon ka nag-grocery. Ngayon medyo nakarealize na ako, ang mahal pala. Dito Ay, muna. sobrang mahal doon. Oo. So, ano yung mai-advise mo para sa mga, I'm sure merong nanonood sa atin, they are planning also to come here. Ano Mm. dapat paghandaan? Kasi number Mm. one siguro financial. Sa tingin mo, Mhm. anong dapat paghandaan nila bago pupunta dito? Especially if mag-student yung isa sa Mhm. Mhm. If mag-student, yes, number one talaga, dapat financially ready because it's not cheap to study here. Talagang napakamahal. Napakamahal ng school, mahal ng bilihin, mahal ng apartments, especially now because of inflation. Talagang mahal. It's so expensive to live here. So, also emotionally ready dapat. Mm-mm. Kasi may mga challenges talaga na dadating, ang hirap sa school, ang hirap sa work, iba't ibang klaseng tao yung katrabaho mo. So, dapat strong ka, strong yung heart mo, and meron ka dapat support system. You have families, you have friends, you have at least someone to Mm-mm. talk to and to lean on when things get hard. And then, dapat talaga, well, of course, number one, trust talaga kay Lord. And yung faith mo, hindi dapat bibitaw. Magtiwala lang talaga. Mm. And then, have a game plan. Ang dami-dami ate, di ba? Mag-aaral. Walang pathway, uuwi. Sayang naman. So, dapat, alam mo na, meron na kayong game plan. May plan A, plan B, plan C. Mm. When you come here, hindi pwedeng basta pumunta dito saka na lang maghahanap after. That's gonna be hard. Mm. And sayang yung chance. Mm. And lastly, time management. Yun talaga. Because dito ang dami natin magiging roles. Especially pag wife tayo and mother, di ba?
Mm-mm. Ayun. Siguro yung school, dapat pipiliin niya because I remember, Mhm. meron kaming kasama sa part-time job ko na doon siya na-enroll sa isang college, university, college yun. Pero hindi mag-i-issue ng postgraduate working permit. Yes. Those are private colleges. They're very cheap, Private colleges. pero hindi sila makakakuha ng PGWP after. Mm-mm. So, kailangan nilang aralin. Yung iba kasi basta mura, go na. Yung Ah, feeling nila, in 1 year or 2 years while studying, makakahanap ng lamiya na magsusupport. Tapos hindi na lang sila gagraduate. Oo. Suntok sa buwan yon actually. That's gonna be very hard. It's possible. Possible naman talaga yon. Hindi Pero lahat, mahirap. hindi lahat may Tsambahan. opportunity na ganyan. True. Mm-mm. Yeah, so dapat pipiliin niya community college talaga. Yes. Do your research talaga dapat. Mm. Okay. So, yung sa weather, hindi kayo nahirapan mag-adjust or nag-enjoy naman? Hirap na hirap ako, ate, because lamigin talaga ako. Mm. Tapos, ang winter natin dito, ibang klase, di ba? So, mahirap. Pero, enjoy yung snow. For me, ang snow, magical pa rin siya. Like, yesterday, we had our first snowfall. Very magical pa rin sa akin ang snow. Pero, pag nasa loob ka ng bahay, ang sarap panoorin. Huwag ka lang lalabas. Ang ganda pag mag-snowfall tapos walang hangin, okay lang. Sobrang ganda. Yes, okay yun. Pero pag mahangin dun Ayun, yun na ang totoong lamig talaga. Oo, so usually mangyari yung sobrang lamig after Mm-mm. the snowfall, like a day Mhm, mhm. tulad A dun. day after. Yes. Pag Nandun nagme-melt yung ice. Mm, Mm-mm. malamig na. Okay, so baka meron kang i-greet sa Pinas. Go ahead before tayo mag-say goodbye sa mga televiewers natin. Actually, today is my dad's 61st birthday. So, Daddy Cesar, happy birthday. I miss you. I love you. And sa mami ko, naiyakin, na laging umiiyak. Ma, hi, 2 years na kami, huwag ka na umiyak. And sa mga family namin, sa mami ng husband ko, Mami Ruby, we miss you po. And to everyone, sa lahat ng family and friends namin, nami-miss namin kayo. Okay, so Pai, thank you very much for sharing your journey. Sana nakapag-inspire tayo, no, sa mga televiewers natin na nakikinig today or nanonood sa atin. Yes, sana may natutunan kayo, sana and yun lang, kung dream nyo talaga and may plans kayo to come here because maganda dito, maganda ang life dito. Marami kayong maririnig na negative comments about Canada, pero come here para ma-experience nyo. Then you will realize na it's worth it. It's going to be worth it. Mhm, tama. So, but totoo talaga, mag-start ka talaga from scratch. Yes, be ready na mag-start sa wala. Oo, tama. Okay, so thank you very much for your time. Ug sa ato mga televiewers, thank you very much for your time. And we're inviting you again, hinaut-on na na-inspired mo na mo, no, sa story or sa journey ni Pai karong buntaga. And we are inviting you again next week, din hilang sa atong tulumanon, CCTN International Pinoy Journeys. Have a nice day, everyone. God bless. God bless.